Samantala, wala umanong legal na pananagutan ng militar sa naging pagtugon nila sa engkwentro sa Mama Sapano. Base sa Senate Committee report, malaki ang naging epekto ng kawalan ng koordinasyon ng PNP sa AFP sa dami ng nasawi sa engkwentro. Hindi raw masisisi ang militar kung di agad sila nakatugon sa hiling na reinforcement, lalo't maigpit sila sa usapin ng chain of command. Pero sa palagay daw ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chair Senator Grace Poe, may nagawa pa sana ng AFP lalo na ang security cluster na sa Zamboanga at kasama ng Pangulo para sana maagapan ang sitwasyon sa Mama Sapano. Kinumpirma naman ng report ang partisipasyon ng Amerika sa pagpaplano at pagsasagawa ng Oplan Exodus, taliwas sa sinabi ito ng Department of Foreign Affairs. Bukod sa intelligence report, tumulong din daw ang Amerika sa pagsasanay sa SAF at pagbibigay pa ng equipment. Katunayan, nag-set up pa raw sila ng monitoring gadget sa headquarters ng SAF nung ipinatutupad ang Oplan Exodus. Pinapayagan daw ito sa ating batas, lalo't wala namang naging involvement ang US forces sa ground combat. Sa uli, responsibilidad daw ng PNP at militar ang sarili nilang mga tauhan. Kaya't mahirap isisi ito sa Amerika dahil pinayagan silang makialam sa Oplan Exodus. Samantala, anuman daw ang sabihin ng MILF, Pilipino pa rin sila at dapat sumailalim sa batas ng Pilipinas. Ayon kay Poe, hindi misencounter kundi massacre ang sinapit ng SAF 44 sa Mama Sapano. Hindi kasi bababa sa 26 sa SAF 44 ang binaril sa ulo bilang tinatawag na finishing blows. Pinagdakawan pa sila ng armas at personal na kagamitan. Posibleng kasuhan ng robbery, murder at frustrated murder ang mga miyembro ng MILF, BIFF at iba pang mga private army na mapapatunayang sangkot dito. Dahil daw nauna nang sinabi ng MILF leadership na hindi nila inutos ang ginawa pag-atake ng kanilang mga tauhan, papapanagutin bilang mga individual ang mga ito at hindi bilang MILF sa kabuuan. Pero hindi raw ligtas sa pananugutan ng MILF, lalo't hindi pa naibabalik ang mga armas at personal na gamit ng mga napatay na miyembro ng PNP SAF. Hindi pa rin daw sila nagsusumite ng kanilang report kaugnay ng engkwentro. At hindi pa rin malinaw kung kinanlungan nila ang mga target na teroristang sina Marwan at Basit Usman. Ayon pa kay Poe, kahit pa rebuilding grupo sila at hindi pa naipapasa ang BBL, dapat silang magpakita ng sinseridad habang nakikipagnegosasyon sa gobyerno para sa peace process. Doon nga talaga natin makikita din yung sinseridad ng MILF, no? Kasi, pagka sinubitin nila yung mga pangalan na yan, sila naman ay Pilipino eh. May karapatan din naman sila na magbigay ng kanilang panig. So kung sa investigasyon na yon, MILF sila, pero hindi naman sila yung diretsahang brutal na nagpatay. At ginawa nila ito dahil legitimate self-defense. Sa ating mga korte, dapat sila din ay panigan.